Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Luz Nepomuceno ng CRC San Pedro Daughter Church. Samahan niyo po kami sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga matutunghayan po natin ang salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 10 verses 17 to 22 na pinamagatang A Call to Obedience, Reverence, and Compassion. Ngunit bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Diyos Amang nasa langit, salamat po sa umagang ito. Gabayan niyo po kami sa pagnilay-nilay ng iyong salita, naway maisapumuhay at maisapuso namin ang mapapag-aralan namin ngayong umaga. Ang lahat ng ito, Lord, ay tinataas po namin ng may papurit pa sa salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa Deuteronomy chapter 10 verses 17 to 22. Sa 17, sapagkat si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi nasusuhol. 18. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng bawat pagmamahal ang taga-ibang bayan at binibigyan niya ng pangangailangan. 19. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan din sa Ehipto. 20. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hiwalay sa kanya at ipapahayag ninyo ang kanyang pangalan. 21. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng papuri. Siya ang iyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 22. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Purihin ang salita ng Diyos. Dito nilalarawan ang katangian ng Panginoon na siya ay makapangyarihan, alam niya ang lahat ng bagay at lagi siyang kasama. He is omnipotent, omniscient, and omnipresent. Sa mundo natin, walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Tulad dito sa mundo kung ang ibang tao ay nasusuhulan ng pera, pero ang Panginoon hindi siya kayang suhulan ng sinuman. Kinakanlong niya ang mga mahihina, mga balo at mga sugatan. He is compassionate God. Ang nais ng Diyos ay ibigin natin siya at pagsilbihan ng buong puso. Sinabi ni Moises sa mga Israelita na magkaroon tayo ng takot kay Yahweh at huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At kagaya ng ipinangaral sa Biblia, kung may takot tayo sa Diyos, may takot tayong gumawa ng mali. Halimbawa, gusto nating kumuha ng hindi sa'yo at alam mong mali, hindi mo nagagawin dahil may takot tayo sa Diyos. Sinabi sa atin na itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. We are to lift His name in high regards. He has shown His unfailing love not for the Israelites but for all of us. Si Lord ang may hawak ng lahat ng bagay. Siya ay nagpaparami sa atin. Tayo tinawag ng Panginoon upang sumunod sa Kanya, kaya dapat maging tapat tayo sa paglilingkod sa Kanya sapagkat tayo ay sumunod na may kaakibat na pagpapala. Tayo bilang mga Kristiyano ngayon ay may responsibilidad na magpahayag ng salita ng Diyos at may tungkulin na makita ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya tandaan natin, anuman ang pinagdadaanan natin ngayon, meron tayong Diyos na tapat at mahabagin na hindi tayo iiwan ni pababayaan. Bilang pagtatapos, tayo po muli ay manalangin. Lord God, maraming salamat sa umagang ito na aming napagnilay-nilayan ang iyong salita. Maraming salamat sa muling pagkakataon na muli po kaming makabahagi sa iyong gawain, naway maging aral at gabay namin
namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ang lahat ng ito, Lord, ay binabalik po namin na may papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po sa iyong pakikibahagi sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, alas 5:30 ng umaga sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Maari po nating i-like at i-share ang bidyong ito upang maging pagpapala din kayo sa iba. To God be all the glory.